Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 51 Ang plano ni Anthony. Nabalitaan ni Anthony sa iba na mataas ang tingin ni Joshua kay Dino. Ang paraan ng pagkakita ni Joshua kay Dino ay nagmungkahi na ang bata ay maaaring maging kanyang protege. Kung nangyari iyon, si Dino ang magiging bagong alaga ni Joshua, at ang mga araw ni Anthony ay mabibilang. Upang mawala ang problemang ito sa simula, nagpasya si Anthony na kailangan ni Dino na mawala ng permanente. Alisin mo yang bonehead Justin na yan kay Dino. Anong anggulo mo? Tanong ni Andrew. Well, hindi ba nagtatrabaho si Dino bilang assistant sa TMO? Maaari mo siyang ipadala upang sabihin kay Justin na ilipat ang Black Panther Club. Hindi magpapatinag si Justin, at kapag nagkaroon ng away, masisiguro mo bang hindi ito matatalo ni Justin at tatapusin si Dino? Kung mapatay ni Justin si Dino, masasabi kong si Joshua ang may kasalanan. Sasampalin si Joshua sa bubong. Ang pakikitungo sa pagitan ng TMO at Healthy Land ay magiging puspusan, at ang ArmCorp ay papasok upang pumalit sa kanila. Napakatalino. Ganap na napakatalino. Itinakda ko na ang entablado para sa iyo. Nasa korte mo na. Sa iyong mga kasanayan, ito ay dapat na isang piraso ng cake. Magtiwala ka sa akin, Anthony, mayroon ako nito. May kilala akong ilang lalaki sa Black Panther Club. Ipapagulo ko sila. Sa sandaling makatapak si Dino doon, ipapababo ko siya kaagad kay Justin. Maghihintay ako, kung gayon. Inayos ni Andrew ang kanyang pulang Ferrari at umalis sa Healthy Land, patungo sa punong tanggapan ng TMO. Para maging low profile, ipinarada niya ang kanyang marangyang kotse sa pinakasulok ng lote. Si Brittany, nang matanggap ang mensahe ni Andrew, ay mabilis na ibinaba ang kanyang trabaho at tumakbo pababa upang salubungin siya. Andrew, anong meron? Inabot ni Andrew sa kanya ang isang bouquet ng mga rosas, at si Brittany ay nasa sahig. Andrew, ano ang lahat ng ito? Huwag magkamali sa ideya. Para sila kay Jessica. Mangyaring ipasa ang mga ito sa kanya. Kung binibigyan mo ng bulaklak si Jessica, hindi ba dapat ikaw mismo ang maghahatid nito? She's been giving me the cold shoulder since that incident. Hindi ko sasagutin ang mga tawag ko o ibabalik ang mga text ko. At huwag mo akong simulan. Halos hindi na ako kinakausap ni Jessica ngayon. Ang mga salita ni Brittany ay pumukaw sa pagkamausisan ni Andrew. Bakit ganun? Tanong niya. Lahat dahil doon walang tao. Walang tao. WHO. Alam na ni Andrew ang ibig niyang sabihin kay Dino kusa siyang naglalaro. Kabanata Ali Anthony's plan. Sino pa ba kung hindi si Dino? Hindi ko matiis ang lalaking iyon. Sana tanggalin siya agad ni Jessica. At bakit naman? Akala ko ba may kinalaman siya sa TMOHL partnership? Partnership, pa ako. Maswerte lang siya. Hindi ko maisip kung bakit siya pinapahalagahan ni Jessica ng sobra. Hindi ka maniniwala sa nangyari kaninang umaga. Uminom si Jessica ng kape sa kapareho niyang tasa. Di ba parang, indirectly kissing? Anong sabi mo? Uminom si Jessica pagkatapos ng talunan na iyon. Pastahan mo siya. Binabaluktot ni Brittany ang katotohanan. Ang totoo, ang kape noong umagang iyon ay kay Jessica. Matapos matikman at hindi nagustuhan ang lasa, ipinasa niya ito kay Dino. Ngunit hindi lamang ito tinanggap ng masungit na Dino na iyon ngunit uminom din mula dito gamit ang parehong dayami bilang Jessica. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagdulot ng galit kay Brittany. Kabanata 52 Black Panther Club. Malinaw ang intensyon ni Brittany, gusto niyang gawing berde si Andrew sa inggit. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa laban kay Dino at alam niyang sa tulong lamang ni Andrew ay maitaboy niya ang talunan na iyon palayo kay Jessica. Mabuti. Ang mukha ni Andrew ay naging kasing dilim ng thunderclouds. Napakunot ang noo niya, ano ang nagbibigay sa walang sinumang karapatan na makihalubilo kay Jessica o uminom ng kanyang straw. Kailangan ko na siyang tanggalin, mate. Nawala siya sa paningin niya. Lumingon siya kay Brittany na may kinang sa mga mata. Gusto mo rin siyang mawala, di ba, Brittany? Oo naman.
Gustong-gusto kong makita siyang tumalbog sa labas ng pinto, hindi na muling ipapakita ang kanyang mukha kay Jessica. Buti pa, mawala ng tuluyan. Mayroon akong isang plano na maaaring gumawa ng pag-aaksaya ng espasyo ni Jessica. Talaga? Anong plano? 3 taon na ang nakalilipas, nakuha ng TMO ang lupa sa Window Street, ngunit salamat sa Black Panther Club, hindi mo pa ito nagawang mabuo. Kunin na walang sino man ang makipag-usap kay Justin at igiit ang paglipat ng Black Panther Club. Lumabas ka agad ayon sa naunang kasunduan. I'll arrange for some people to push Justin's buttons so he'll want to take it out on Dino. Aangkinin ni Justin na handa siyang ilipat ang club, ngunit kung walang sino man ang magpapaputok sa TMO na iyon. Masyadong madali sa kanya ang pagpapaputok lang sa kanya, paano kung pinagalitan mo rin si Justin? Huwag kang mag-alala. Siguradong matatalo siya sa buhay niya. Great, I set up ko na. Kinaumagahan, nakatanggap si Brittany ng mensahe mula kay Andrew na ang lahat ay nasa lugar na kay Justin. Gilid. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Dino. Si Dino ay isang katulong lamang, ngunit mayroon siyang sariling maluwag na opisina mas malaki pa kaysa kay Brittany, at siya ay ang punong kalihim. Pagpasok niya, nakasandal si Dino sa kanyang upuan, mga paa sa desk, masayang kumakain ng pritong manok. Anong balak mo? Wala ka lang. Hindi mo ba nakikita? Kumakain ako, obviously. Kumakain ng fried chicken sa oras ng trabaho. At itinaas ang iyong mga paa sa mesa. Oo, ano? Ipapahiya mo ako kay Jessica. Sige na. Ang kanyang opisina ay malapit lang sa iyong kaliwa. Dapat nasa loob siya ngayon. Ikaw. Galit na galit si Brittany kaya nakayapak niya ang kanyang mga paa. Mula sa unang araw, hindi na pinansin ni Dino ang mga patakaran. Ginugugol niya ang kanyang mga oras ng trabaho sa pagmemeryenda o paglalaro o pag-abala kay Jessica sa kanyang opisina. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito. Kabanata 12 Black Panther Club. Hindi siya pinarusahan ni Jessica parang hindi naaangkop sa kanya ang mga patakaran ng kumpanya. Tumigil ka, sumunod ka sa akin. Sinusundan kita saan? Sa tingin mo ba kaya mo? Dadalhin kita sa Window Street. Tingnan mo kung kakayanin mo si Justin. Hilahin ito, at ako. Wala kang pakialam kung ano ang gagawin mo sa opisina mo pagkatapos nito. Mabuti. Pumayag naman si Dino. Alam niyang sinusubukan siyang iset up ni Brittany sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa Window Street para harapin si Justin. Ang hindi niya alam ay si Andrew pala ang may pukana sa planong ito. Pero kahit gawin niya, hindi siya nito pipigilan. Nadama ni Dino na ang anumang bagay na gagawin sa Window Street ay negosyo ng kanyang asawa, ibig sabihin. Ang kanya rin. Dinala ni Brittany si Dino pababa sa Window Street. Lahat ng iba pang mga tindahan at residente ay lumipat pagkatapos makatanggap ng kabayaran mula sa TMO. Ang buong kalye ay tiwangwang, na tanging ang kumikislap na neon sign ng black. Ang Panther Club ay nagmamatigas pa rin. Kabanata 53 $1 bilyon na kabayaran. Sa nakalipas na 3 taon, ang Black Panther Club ay mabilis na lumawak, na nakakuha ng kaunti. Mga apprentice. Sa makatuwid, nagpasya si Justin na sakupin ang lahat ng mga bakanteng gusali sa Window Street ngayon ay ang buong kalye ay teritoryo ng Black Panther Club. Pumasok si Brittany sa club kasama si Dino. Pagpasok pa lang nila ay napapaligiran na sila ng 12 disipulong naka-black practice uniform, sa pangunguna ng kanilang nakatatandang kapatid na si Albert Mills, ang nag-iisang anak na lalaki ni Justin. Tumingin si Dino sa paligid. Walang makitang magiliw na mukha. Ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti at magalang na nagtanong, ay. Justin sa paligid. Sino ka ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sabihin ang pangalan ng tatay ko? Inihagis ni Albert ang tasa ng mainit. Tubig na hawak niya sa mukha ni Dino. Hindi umiwas si Dino. Sa halip na may mabilis na reflexes, hinawakan niya ang isang lalaking may peklat na nakatayo sa kanyang kanan at hinayla siya paarap sa kanya. Lahat ng kumukulong tubig ay tumalsik sa mukha ng lalaki. Peklat na mumula ang balat ng mukha,
na may pagbabalat ng balat, habang tinatakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at nagpakawala ng malakas na sigaw. Nagulat si Albert. He pointed accusatorily at Dino, "You jerk, you got some nerve. How dare you?" Magwisik ng mainit na tubig sa mukha niya. Ako ba ang nagtapon ng tubig na iyon? Kung hindi ikaw, sino yun? Hindi ko alam, baka may tanga na bastos ang gumawa nito. Pulang-pula sa galit si Albert sa sagot ni Dino. Nakita ng lahat ang nangyari. Ibinato mo ang tubig na sumunog sa kanyang mukha. Kung may tanga dito, ikaw yun. Tanga ka, may utang ka sa kanya para sa kanyang mga medikal na bayarin at sakit sa isip. Gagawin kong madali para sa iyo ang $1 bilyon ay sapat na. $1 bilyon. Paano kung wala akong ganyang pera? Simple lang yan. Sumenyas si Albert, at may lumapit na lalaking squat na may dalang isang tekor ng kumukulong tubig. Nakikita mo itong tekor. Magtitimpla sana sila ng kape, pero kung hindi ka magbabayad, natatakot akong bigyan ka namin ng face wash. Una. Utos ni Albert, hinawakan mo siya, hugasan ang kanyang mukha gamit ang tekor na ito, ilabas mo ito. Itong tanga. Maglakas loob na gumawa ng gulo sa Black Panther Club. Lumapit ang dalawang miyembro kay Dino, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan. Sinubukan nilang hawakan ang kanyang mga braso ng sabay-sabay, isa papunta sa kanan, isa pa sa kaliwa. Habang nakahawak sila sa kanyang mga palso, si Dino. Pinaikot sila sa isang twist. Basag. Basag. CLABLE 53A Blichdale Compilation. Gamit ang dalawang malulutong na snap, pinaikot niya ang kanilang mga braso ng buong 360 degree. Napaungol ang mga lalaki sa matinding paghihirap. Natigilan si Albert, hindi makapaniwalang nakatingin kay Dino. Naglakas loob ka bang hampasin sila? Ito ay pagtatanggol sa sarili. Kung gusto ninyong lahat hawakan ang inyong mga armas, iminumungkahi kong layuan ninyo ako. Iniwas ni Dino ang kanyang tingin sa karamihan at ipinakilala ang kanyang sarili na bagay of factly. Ako si Dino, ang assistant ng TMO. Nandito ako para ipaalam sa Black Panther Club na kailangan mong umalis ayon sa aming kasunduan. Maaari nating pag-usapan ito kung gusto mong maging makatwiran. Ngunit kung mas gusto mong makipag-usap sa mga kamao, ayos lang sa akin iyon. Masyadong. Have. Kabanata 54 na paglingkuran mo ako. Damn. How dare this idiot say such things in the Black Panther Club? Pumunta dito para makipag-away sa mga kamao niya. Si idiot ba ang una? Siya ang unang nabuhay, ngunit malapit na siyang mamatay. Pinagtatawanan at tinutuyan ng mga tao ng club si Dino. Matapos hamupa ang pangungutya, humakbang muli si Albert at itinuro mismo ang ilong ni Dino. Mabuti pang lumuhad ka ngayon at hayaan mo akong hugasan ang iyong mukha ng kumukulong tubig na ito. Sa ganoong paraan, baka hayaan kitang mabuhay, iligtas ang iyong aso buhay. Kung hindi, hindi ka lang mawawala ng buhay ngayon, kundi ang TMO ay magiging kaaway ng Black Panther Club at ng lahat ng Marshall Club United. Binalingan niya ng makahulugang tingin si Brittany. Brittany, itong bansang bumpkin ay hindi naiintindihan ang sinasabi ko. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin kung ang TMO ay naging kalaban ng Marshall Club United, di ba? Ibig sabihin magdamag mawawala ang TMO. Nangangahulugan itong The Matthews ay maglalaho mula sa New York sa isang iglap ng isang mata. Si Brittany, na alam na ang lahat ng ito ay inayos ni Andrew, ay natuwa nang maisip na ang nakakainis na mukha ni Dino ay napaso ng hindi na makilala. Kaya't sa madilim na ekspresyon, sinigawan niya si Dino, gumagawa ka ng malaking gulo. Ikaw ang magiging kamatayan ng TMO. Lumuhad at humingi ng tawad kay G. Albert. Humingi ng paumanhin sa mga miyembro ng Black Panther Club na nasaktan mo. Pagkatapos ay ilabas ang iyong pipi na mukha at tamasahin ang tekor ng tubig na kumukulo. Isaalang-alang ito ng isang aral. Wala kang kakayahan, kaya't gaano ka kalakas na magsalita sa Black Panther Club. Malinaw na hindi mo alam kung sino ka. Kung ang lahat ng makukuha mo ngayon ay binuhusan ng kumukulong tubig, maswerte ka.
Ipagdasal mo na sana lang na mangyari iyon at kahit papaano ay mapanatili mo ang iyong buhay. Kinatawan mo ba ang TMO o ang Black Panther Club? Tanong ni Dino. Obviously, I represent TMO. Malapit mo na itong sirain, at sinusubukan kong iligtas ang lahat ng naging mabuti sa iyo ni Jessica, at sisirain mo siya. Hindi mo ba nakikita na ito ang iyong kasalanan? At magmakaawa. Ang magagawa mo na lang ngayon ay lumuhad ka agad, hayaan mo si G. Albert kung ano ang gusto niya, para sa kanyang kapatawaran. Ibinaling niya ang tingin kay Albert, sinikap ni Brittany na ilayo ang TMO kay Dino. Mr. Albert, gusto ko lang linawin. Ang tal-una na ito ay maaari lamang kumatawan sa kanyang sarili, hindi siya kumakatawan sa TMO. Ang kanyang mga aksyon ay kanyang sarili, at hindi kasali ang TMO. Brittany, sabi mo hindi siya kasama sa TMO, asahan mong ganoon na lang ang paniniwala ko sa iyo. Kung ang tanggang ito ay hindi ipinadala ng TMO, at ito ay kanyang sariling ideya, bakit ka sumama sa kanya? Maaari ba, Brittany, na gusto mong gamitin ang iyong katawan para pagsilbihan ako? Ang mga mata ni Albert ay gumagala ng matako kay Brittany. Si Brittany ay natural na maganda, isang tunay na kahanga-hanga, bihisan sa kanyang propesyonal na kasuotan, perpektong binalangkas niya. Kabanata 54 na paglingkuran ako. Two halves. Ang kanyang kaakit-akit na figure. Ang sinumang normal na tao ay hindi maaaring makatulong ngunit magkaroon ng ilang mga pag-iisip pagkatapos lamang ng isa. Sulyap sa kanya. Ang sex ang pinakagusto ni Albert. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang magandang Brittany, nagustuhan niya ito ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nang tila iniharap niya ang sarili sa kanya sa isang pilak na pinggan ngayon, paano niya hahayaang mawala ang pagkakataon? Kabanata 55 Ilang kaya mong ipaglaban? Ang mga salita ni Albert ay nagdulot ng pagkabigla kay Brittany, at likas siyang nagtago sa likod ni Dino, hinihila ang kanyang kamiseta at agad na bamulong. Talo, gaano ka kagaling lumaban? Pwede mo ba akong paalisin dito? Kung may lalayo mo ako ng ligtas sa Window Street, hindi ko sasabihin kay Jessica kung ano ang ginawa mo. Kanina lang, gusto mo akong lumuhad at humingi ng tawad kay Mr. Albert. Ngayong gusto ka na ni Mr. Albert, bakit mo gustong tumakbo? Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka nagpumilit na pumunta sa Window Street, hindi tayo magiging ganito kagulo. Si Brittany ay talagang natakot at nagsimulang umiyak. Alam niya kung anong klaseng lalaki si Albert. Kung mapupunta siya sa mga kamay nito ngayon, naisip niyang baka mamatay na rin siya ngayon. Kahit kailan ay hindi pa siya nagka-boyfriend, at virgin pa siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ni Albert? Bakit ka umiiyak ngayon? Sa tingin mo ba papakawalan tayo ni Albert? Not to mention we represent TMO. Hindi natin hahayaang madisgrasya ang grupo. Black Panther Club lang ito, tama ba? Kaya gusto nilang magsalita gamit ang kanilang mga kamao. Mas malambot ba ang mga kamao ko kaysa sa kanila? Paano magiging mayabang ang ganitong idiot? Galit na ikinaway ni Albert ang kanyang kamay, na nag-uutos sa kanyang mga tauhan. Patayin ang hanggal na ito. At tandaan, huwag mong saktan si Brittany. Balak kong ibigay sa kanya ang karangalan ng aking kumpanya kapag tapos na ako sa kanya. After that, I'm heading over to TMO to take care of that Jessica. Siya ay kilala bilang ang kagandahan ng New York, at dapat kong tikman ang kanyang masarap na lasa. 12-dosenang mga tao ang lumapit kay Dino. Bagamat ang mga disipulo ng Black Panther Club ay maaaring hindi magkaroon ng husay sa pakikipaglaban ng mga mula sa The Four Clubs, sila ang pinakamalupit pagdating sa awayan sa lahat ng club ng Marshall Club United. Hindi sila nanalo sa ring, pero nag-excel sila sa street fighting, kulang. Anumang pakiramdam ng kabayanihan. Gamit ang Black Panther Club bilang base, nagbukas si Justin ng maraming nightlife venue at masasabing kontrolin ang kalahati ng ekonomiya ng New York sa gabi. Ang Black Panther Club ang pinakakumikita sa loob ng Marshall Club United, na may malaking bahagi ng mga bayarin ng unyon na darating. Mula dito, ang club ay halos ang kayamanan ng unyon.
Sa pinansyal na kontribusyon ni Justin, nireranggo siya sa ibaba lamang ng top 4 ng The Four Club sa Marshall Club United. Alam ng top 4 ang malilim na negosyo ni Justin, ngunit sa mabigat na gastusin ng Union, umasa sila sa kanyang suporta, kaya pumikit sa kanyang mga aksyon. Kapag kailangan ni Justin ang tulong ng Union, karaniwang tutuparin nila ang kanyang mga kahilingan, hanggat hindi sila masyadong mapangahas. Sa panahon ngayon, walang kabuluhan ng kabayanihan ginawa ng pera ang tao. Mas malaki ang kita nila sa mga nightclub ni Justin sa isang gabi kaysa sa iba't ibang kompetisyon sa buong taon. Sa araw, ang mga alagad ng Black Panther Club ay nagsasanay at nagpapahinga sa club. Sa gabi, nagtrabaho sila bilang security sa iba't ibang nightclub ni Justin. Ang sinumang nagdudulot ng gulo doon ay mapalad na umalis na may kapansanan, karamihan ay nauwi sa patay, ang kanilang mga katawan ay itinatapon bilang casual na mga patay na aso. Halos lahat ng matandang disipulo ng Black Panther Club ay may dugo sa kanilang mga kamay. Ang pagpatay, para sa kanila, ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Kabanata 56. Hindi makuha ang isang hit. Ang mga mandurumog na nagsisiksikan sa paligid ni Dino, na sabik na lumaban, ay armado hanggang sa ngipin. Ang ilan ay may mga punyal, ang ilan ay may mahabang kutsilyo, at ang iba ay may mga stun batons. You name it, bit-bit nila ito. Ang bawat isa ay may hawak na sandata na iniayon sa kanilang estilo ng pakikipaglaban, lahat ay idinisenyo upang i-maximize ang kabagsikan ng kanilang mga pag-atake. Ang mga alagad ng Black Panther Club ay pangunahing nakatalaga sa pagprotekta sa kanilang mga nightclub. Sa makatuwid, sinanay sila ni Justin sa mga diskarte sa pakikipaglaban sa totoong mundo, na walang anumang likas na talino para sa showmanship. Ang kanilang mga welga ay nakamamatay, na nilayon upang tapusin ang mga labanan ng may kamatayan, at sila ay mahusay na nasanay sa paghahatid ng mga pamatay na suntok. Whoosh! Isang talam ang kumikislap. Isang matayog na figure ang bumungad kay Dino mula sa likuran, isang malaking kutsilyo ang bumababa sa 45 degree na anggulo na naglalayong pugutan siya ng isang malinis na paghampas sa leeg. Itinaas ni Dino ang kaliwang braso para harangan ang matalim na kutsilyo. Hinampas ng malakas ang braso niya. Hindi tumagos ang kutsilyo. Sa halip, ang sandata ay nilayon upang putulin ang kanyang braso na nabasag sa 2 piraso. Ang naputol na kalahati ay bumagsak sa lupa habang ang salarin ay nakatayong tulala. Mas matigas pa ba ang braso ng lalaking ito kaysa sa sandata na gawa sa metal? Walang pag-aaksaya ng oras, sinampal ni Dino ang tiyan, na pinalipad ang magiging salarin. Ang silid. Habang ang iba ay naglulunsad ng kanilang mga pag-atake ng sabay-sabay, gumalaw si Dino na may mga suntok at sipa, na nagpabagsak ng 12-dosenang sa loob ng wala pang 3 minuto. Wala sa kanilang mga armas ang nanatiling buo, at kahit na ang pinakamaliit. Nasugatan sa kanila ay may hindi bababa sa isang baluktot na braso. Iyon ang aral ni Dino para sa kanila. Napatulala si Albert. Alam niya ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga lalaking ito, sapat na ang isa para mapanatili ang buong club, at sama-samang makakalaban nila ang 12-dosenang brawler. Gayunpaman, ang bagong dating na itong bansang bumpkin, ay nag-iisang tinalo silang lahat. Lumapit si Dino kay Albert. Sinabi mo bang tatay mo si Justin? Anong gusto mo? Dahil tatay mo si Justin, dapat alam niya ang usapan natin. Mayroon kang 3 araw para umalis. Kung hindi pa rinilisan ng Black Panther Club ang Window Street noon, hindi na magiging kasing simple ngayon. Bastos, dahil lang wala ang tatay ko, hindi ibig sabihin na pwede kang pumunta dito ng kalokohan. Sinasabi ko. Ikaw, hindi tayo gagalaw kahit 1 pulgada. Bago ngayon, kailangan lang bigyan kami ng TMO ng 1 pang bilyon para makaalis, pero ngayon, dahil marami ka nang nasaktan sa amin, babayaran mo ang mga pagkalugi namin. Mas mabuting magbayad ang TMO ng 1 pang 100 bilyon. Kung hindi, kapag bumalik ang aking ama, libo-libo na ang ating pangungunahan sa TMO. At patagin ang mga ito, pawiin ang The Matthews. Tiyak na marunong kang magsalita ng kalokohan, ha?
Oh yeah, naalala ko na ngayon, may mouth foul ka bilang public toilet. Ano yung sinabi mo kanina? After sleeping with Brittany, you want to go for my Jessica. Ang aking Jessica ay isang marangal na reyna, na hindi maaabot ng mga basurang tulad mo. Dahil wala ang tatay mo para makipag-usap sa negosyo, gagawin ko ang kalayaang turuan ang kanyang anak sa ngalan niya. Sa isang malakas na sipa, pinabagsak ni Dino si Albert sa lupa at saka kinuha ang tukor ng kumukulo. Tubig. Kabanata 57 Isang mata para sa isang mata. Anong gagawin mo? Nanginginig sa takot si Albert. Anong gagawin ko? Ang iyong bibig ay marumi, mabaho. Lilinisin ko ito ng kumukulong tubig. Mariing sabi ni Dino sa kahinawakan sa pisngi si Albert at sinimulang ibuhos sa kanya ang nakakapasong tubig. Bibig. Ang sigaw ng paghihirap ni Albert ay bumulaga sa lahat sa silid. Nagulat ako kay Brittany. Baliw ka ba? Napagtanto mo ba ang iyong ginawa? Alam mo ba kung sino siya ang anak ni Justin? Paano kung anak siya ni Justin? I'm simply returning the favor, malamig na pagwawalang bahala na sagot ni Dino. Kasunod ng tugon ni Dino, isang galit na galit ang nagmula sa pintuan. How dare you? Isang napakalaking lalaki na halos 2 metro ang taas ang pumasok sa silid. Ang kanyang balat ay maitim, ang kanyang mukha ay isang masa ng kalamnan, at isang makapal na balbas ang tumakip sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang tiyak na pagkakahawig sa isang itim na panther. Ito ay walang iba kundi ang may-ari ng Black Panther Club Justin. Sa pagmamasid sa patayan ng kanyang mga binugbog na tauhan, namumuo ang mga ugat ni Justin sa galit habang itinuturo niya si Dino at nagtanong, ginawa mo ba ang lahat ng ito? Ikaw ba si Justin? Oo, ako si Justin. Sino ka ba? Ako ang assistant ng TMO. Pumunta ako dito umaasa na magkaroon ng mapayapang pag-uusap, para ipaalam sa iyo na kailangan mong ilipat ang Black Panther Club ng mabilis. Gayunpaman, ang iyong anak na lalaki ay nagpakita ng kawalan ng edukasyon at pagiging magalang at kahit na naglakas loob na buhusan ako ng kumukulong tubig sa aking mukha. Kaya tinuruan ko na lang siya ng leksyon para sa pangangailangang magpasalamat sa akin. Bilasan mo lang at ilipat mo ang Black Panther Club mo. Ikaw, hindi. Taga-TMO ka. Ang TMO ay naglakas loob na magpadala ng isang tao na umatake sa aking mga alagad sa Black Panther Club at nagbuhos pa ng kumukulong tubig sa lalamunan ng aking anak. Ideya ba ni Jessica o kay Joseph? Kahit kanino man ang ideya, maglakas loob silang hilahin ang stunt na ito sisiguro kung magbabayad ang TMO at The Matthews. Ang mga salita ni Justin ay natakot kay Brittany, na nagpapahina sa kanyang kulay. Mabilis siyang tumalon upang linawin, Mr. Justin, mali ka ng pagkakaintindi. Ang lalaking ito ay hindi taga-TMO. Walang kinalaman sa atin ang mga kilos niya. Akuhin niya ang buong responsibilidad, para magawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanya, ngunit mangyaring huwag sisihin ng TMO sa mga aksyon ng hanggal na ito. Hindi pagkakaunawaan. Brittany, sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Dinala mo dito ang tanga. Tapos ngayon sinasabi mo. Sa akin hindi siya taga-TMO. Sino ba nagsabing hindi ako taga-TMO? Isa akong personal assistant na kinuha ni Jessica, at pumunta ako dito sa ngalan niya. Humakbang si Dino, humarap kay Justin. Bibigyan kita ng 3 araw para ilipat ang Black Panther Club sa Window Street. Bukod pa rito, dahil 3 taon kang nag-squat dito at nag-aksaya ng oras ng TMO, babayaran mo ang TMO ng $1 bilyong. Kung hindi ka pa lumipat pagkatapos ng 3 araw, may mga kahihinatnan. Mas mabuting mag-ingat na hindi rin kita ay lalatag. Tulad ng para sa $1 bilyon na kabayaran. Kabanata 57 Isang mata para sa isang mata. Hindi na kailangang maghintay. Ibigay mo sa akin ngayon, at pupunta na ako. Kung tumanggi ka, well, I guess kailangan din kitang turuan ng leksyon. Habang nasa bulsa ang mga kamay at may ngiti sa labi, nanatiling seryoso ang tono ni Dino, hindi mapaglaro sa pinakamaliit. Hindi napigilan ni Justin ang humagalpak ng tawa habang nakatingin sa langit.
Kabanata 58 Isa ka bang tulala? Nang matapos ang pagtawa ay tumingin si Justin kay Dino na para bang nakatitig sa isang tulala. Anong sinabi mo? Hindi nahuli iyon. Gusto mo bang umalis ako sa loob ng 3 araw at bayaran ka ng $1 bilyon? Maliban na lang kung pumasok ka sa pintuan, nataman mo ang iyong ulo kung hindi, dapat ay ipinanganak kang tulala o kung hindi, bakit ka mangangahas na humingi ng ganoong kahilingan sa akin? Nakakuyom ang kanyang kamao, inutusan ni Justin si Dino, lumuhod ka ngayon, at baka hayaan kitang mamatay ng walang labis na sakit. Gusto kong makita kung ano ang pumupuno sa bungo ng isang hanggal na tulad mo. Boom! Isang mabangis na suntok ang ibinato ni Justin sa noo ni Dino. Ang suntok na umuungal sa matinding passing fly ay napatalsik sa ere ng nakakatakot na suntok. Kapangyarihan. Kahit ngunit nang bumagsak ang kanyang kamay na bakal, napaatras ito ni Dino. Thud! Ang suntok ni Justin ay bumagsak sa isang sementadong haligi sa likod ni Dino, na nabasag ang isang malaking tipak nito at nagkapira-piraso. Nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga labi sa sahig. Maging ang mga bakal na bar sa loob ng haligi ay baluktot na wala sa hugis mula sa epekto. Si Justin, nakilala sa kanyang lakas bilang isang nangungunang 10 manlalaban sa Martial Club United, ay gumamit lamang ng 30% ng kanyang kapangyarihan sa suntok na iyon. Kung hamampot siya ng buong lakas, kahit isang steel plate na 5 sentimetro ang kapal, yumuko sa ilalim ng kanyang suntok. Bagamat hindi naniniwala si Justin na kaya niyang patumbahin si Dino sa isang suntok, ang katotohanang walang kahirap-hirap na umiwas si Dino ay isang sorpresa sa kanya. So, makakaiwas ka, ha? Mabilis na reflexes para sa isang piraso ng basura, ngunit maaari ka bang umiwas sa pangalawang pagkakataon? Boom! Si Justin ay naglunsad ng isa pang suntok, mas mabilis at mas malakas kaysa sa una, at mas malapit pa siya kay Dino sa pagkakataong ito. Halos hindi naiwasan ni Dino ang unang suntok, ngunit tila imposibleng iwasan ang pangalawa. Inilarawan ni Justin sa kanyang isipan na sapat na ang suntok na ito para sumambulat ang utak ni Dino. Thud! Minsan pa, ang suntok niya ay tumama sa parehong konkretong haligi, nabasag ang ilang bakal at nabaluktot ito sa halos 30 degree na anggulo. Nawawala na naman ang target, galit na galit si Justin. Naiwasan mo na naman ang suntok ko. Kung lalaki ka, tigilan mo na ang pag-iwas at awayin mo ako. Isang lalaki. Ano ang hindi pagkakaunawaan mo sa isang lalaki? Dahil hindi magiging ganoon kalambot ang suntok ng tunay na lalaki. Iyong malambot ang suntok, parang kapatid. Sa tingin mo ba malambot ang mga suntok ko? Oo naman. Ang iyong kamao ay nararamdaman na mas malambot kaysa sa dibdib ng isang babae. Gusto mo akong harapin sa away? Hindi ko naman kailangan. Kabanata 58 Tulala ka ba? Para maghagis ng suntok, ang mga konkretong haliging ito ay sapat na para mapahiga ka. Nakatayo doon si Dino na nasa bulsa ang mga kamay, tinutuya si Justin na may halong ngiti. Naghahanap ka ng kamatayan. 7 halves. Sa pagkakataong ito, si Justin ay hindi sumuntok, ngunit tumalon patungo kay Dino na parang pangangaso ng Black Panther. Ito ang estilo ng pangangaso ng Black Panther. Kahit na siya ay nakaharap sa isang tigre, maaaring dalhin ito ni Justin sa lupa. Mabilis ang kanyang bilis, parang isang itim na guhit ng kidlat. Sa teorya, si Dino ay wala nang umiwas at dapat ay labis na hinarap. Ngunit, thud! Nagkaroon ng muffled sound habang ang ulo ni Justin ay nontog sa isa pang konkretong haligi. Na-miss niya ang kanyang target, at ang impact ay naging sanhi ng pag-crack ng haligi. Kabanata 59 na kamao sa kamao. Ngumisi si Dino at sa kanginisyon si Justin ng masayang sarcasm, Mr. Justin, ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ko alam na magagamit mo ito sa pag-ram ng mga konkretong haligi. Kawawang haligi, kung makapagsalita, umiiyak ito sa sakit ngayon. Habang matigas ang ulo ni Justin, natulala siya sa pagkakabangga. It took some time for him to recover before he stood back up, pointing furiously at Dino and bellows, "Ikaw na walang kwentang basura, naglakas loob kang gawing tanga ako.
Ngayon, ako mismo ang magpapatalo sa iyo hanggang sa mamatay, ikaw na duwag na ang alam lang tumakbo. Oo, siguradong gagawin mo. Pero kung tama ang pagkakaalala ko, hindi mo pa ako ginagalaw kahit isang buhok. Gusto kong makitang bugbugin mo ako hanggang mamatay, pero kailangan mo muna akong hampasin ng kamao mong mas malambot kaysa sa babae. Ang panunuya ni Dino ay naging kulay pula ang mukha ni Justin. Kung lalaki ka, huwag kang umiwas. Sabi mo parang babae ang mga kamao ko, pero takot ka man lang lumaban. Pabalik. Hindi ba mas mababa pa ang kamao mo sa babae? Upang pilitin si Dino sa isang ulo sa paghaharap, sinimulan siyang kotsain ni Justin. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, kahanga-hanga ang bilis ni Dino, kaya nahirapan si Justin na makatama. Ang lakas ni Justin ay nasa kanyang makapangyarihan. Pilitin. Bagamat hindi masama ang kanyang diskarte kumpara sa mga ordinaryong eksperto, siya ay isang bingo sa ibaba ng mga nangungunang mandirigma. Kung magpas siya si Dino na umiwas ng walang tigil ng walang striking, maaaring maubos ni Justin ang kanyang sarili nang hindi matamaan ang kanyang kalaban. At kung mag-counterattack si Dino sa sandaling mapagod si Justin, ito ay magdudulot ng malaking problema para kay Justin. Dahil sa pag-aalala sa posibilidad na ito, determinado si Justin na pilitin si Dino sa direktang pakikipaglaban. Kaya si Mr. Justin ay sabik na makita kung gaano katigas ang aking mga kamao. Hindi ako magiging magalang kung ganoon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng kamao ng isang tunay na lalaki, muling pagsali ni Dino, habang nasa bulsa pa rin ang mga kamay at ngumisi. Mr. Justin, suntok mo. This time, hindi na ako umiwas. Babaliin ko ang kamao mo sa akin, gagawing mash ang kamao mong iyon, at puputulan ang bawat daliri mo nang hindi nag-iiwan ng buo kahit isa. Mayabang. Galit na sigaw ni Justin, pagkatapos ay buong lakas niyang binato ng suntok ang dibdib ni Dino. Inilagay niya ang lahat sa suntok, na naglalayon ng isang nakamamatay na welga. Tapat sa sinabi niya, hindi umiwas si Dino. Inilabas niya ang kanyang kamao mula sa kanyang bulsa at tinugon ang kanyang suntok. Ang banggaan ay parang meteor na tumatama sa Earth. Boom! Isang putok na nakakasira sa tainga ang nagpatingin sa mga tainga ng lahat, at ang malakas na sagupaan ng mga enerhiya ay nagbunga ng isang nakabubulag na puting kidlat na pansamantalang bumulaga sa mga nanunood. Alam ng mga tao na nagtagpo ang kanilang mga kamao, ngunit nanatiling hindi malinaw ang kinalabasan. Bago kumupas ang puting liwanag, inakala ng mga miyembro ng Black Panther Club na si Justin ang nanalo, na nagudyok sa kanila ng mapanuksong tawa. Kabanata 61 Makatuwirang Tao. His. Napabuntong hininga si Dino, saka tinuya si Justin, Mr. Justin, ang tigas talaga ng ulo mo. Wala akong ideya na pinamunuan mo ang mga konkretong haligi. Itong kawawang haligi, tignan mo, basag na ito dahil hindi nito kinaya ang matigas mong ulo. Kung makapagsalita ito, sigurado akong umiiyak ito sa sakit. Bagamat matigas ang bungo ni Justin, ang matinding banggaan ay nag-iwan sa kanya ng medyo groggy. Medyo natagalan siya upang matipon ang kanyang talino at makabalik sa kanyang mga paa. Galit na galit, tumayo siya at itinuro si Dino, umuungal, ikaw na hamak. Ang lakas ng loob mong gawin akong tanga. Ngayon, tatalunan ko ang buhay mo, duwag ka na ang alam lang tumakas. Oo, yan ang sasabihin mo. Pero kung maaalala ko, hindi mo pa ako nagawang tamaan. Wala kahit isang buhok. Gustong-gusto kong makita kang sumusubok na bugbugin ako hanggang mamatay, ngunit kailangan mo munang patulan ang iyong suntok. At siya nga pala, ang kamao ng tunay na lalaki ay hindi kasing lambot ng kamao mo. Dahil sa mga sinabi ni Dino, naging matangkad na pula ang mukha ni Justin. Kung matapang ka, tigilan mo na ang pag-iwas. Sabi mo parang babae ang kamao ko, pero masyado kang takot na matamaan. Ibig bang sabihin ay iyong mas malala pa ang kamao kaysa sa babae? Tinawanan ni Justin si Dino sa pagtatangkang pilitin siya sa direktang laban. Mabilis si Dino, at nahihirapan si Justin na makatama. Ang lakas ni Justin sa kanyang hilaw na kapangyarihan. Maaaring hindi siya malayo sa mga ordinaryong master sa teknik,
Ngunit kumpara sa mga top-tier na eksperto, siya ay bahagyang outclassed. Kung pinili ni Dino na umiwas na lang ng hindi umaatake, nauubos ni Justin ang kanyang sarili nang hindi man lang tinutumbok si Dino. At kung hindi inaasahang mag-counterattack si Dino sa sandaling maubos na ni Justin ang kanyang stamina, makararanas ng malaking kawalan si Justin. Napagtanto ito, nadama ni Justin na napilitan harapin si Dino. So, Mr. Justin, desperado kang subukan ang tigas ng mga kamao ko. Ayos lang. Titigil ako sa pagiging magalang at hahayaan kita. Talagang nauunawaan kung ano ang pakiramdam ng suntok ng isang lalaki. Si Dino, nasa bulsa pa rin ang mga kamay, patuloy na nakangiti. Mr. Justin, sige suntukin mo. Sa pagkakataong ito, talagang hindi na ako umiwas. Sasalubungin ko ang kamao mo ng diretsyo sa akin at imash yung girly na kamao sa pool. Babasagin ko lahat ng 5 daliri nang hindi nag-iiwan ng buo kahit isa. Mayabang. Sumisigaw si Justin, pagkatapos, buong lakas, sumuntok sa dibdib ni Dino. Ibinuhos niya ang lahat sa isang suntok na ito, na naglalayo ng isang nakamamatay na suntok kay Dino. Si Dino, gaya ng pangako niya, ay hindi umiwas. Inilabas niya ang kanyang kamao mula sa kanyang bulsa at sinalubong ang suntok sa ulo ni Justin sa. Nagsalpukan ang dalawang kamao, na lumikha ng impact na parang bulalakaw na tumatama sa earth. Boom! Isang pagsabog ng tunog na napakalakas na nagparinig sa tenga ng lahat, na sinamahan ng salpukan ng mga airwave na nagpalabas ng nakakasilaw na puting liwanag, na nagdulot ng panandaliang pagkabulag sa lahat ng naroroon. Walang nakakita sa kinalabasan ng banggaan ng dalawang maglalaban. Sa paghiwa-hiwalay ng ilaw, inakala ng lahat na si Justin ang nanalo at nagsimulang gamulong ang tawanan sa mga miyembro ng club. Kabanata 61 Makatuwirang tao. Ngunit nang mawala ang puting liwanag, nakakita sila ng dalawang figure sa gitna ng venue, ang isa ay nakatayong matangkad na parang bakal, ang isa naman ay nakayuko sa lupa, humahagulgol at nakahawak sa isang bilang braso. Nakatayo si Dino, at ang nahihirapan, syempre, si Justin. Ang lahat ay lubos na hindi makapaniwala. Hindi nila mapagkakatiwalaan ang kanilang mga mata. Talaga bang natalo si Justin? Hindi kaya ang lalaking mula sa Marshall Club United's top 10 ay pinababa ng bumpkin? Casual na lumapit si Daniel kay Justin, nakatingin sa kanya habang ang mga kamay ay comfortable pa ring nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Mr. Justin, anong nararamdaman mo? Ikaw, naglakas loob ka bang saktan ako? Binali mo ang braso ko, hinahanap mo ba ang kamatayan? Napabuntong hininga si Justin. Ngipin. Mr. Justin, bakit ang tigas ng ulo mo? Wala bang nakatalo sa'yo dati? Nilinga ni Dino si Brittany at masayang nagtanong, mayroon ka pa bang lighter na ginamit namin noong nakaraan sa bag mo? Anong gagawin mo? Sumagot si Brittany, balisa ngunit sabik. Ibigay mo sa akin, kailangan ko. Sa kabila ng kanyang mga salita, umaasa si Brittany na makitang parusahan ng husto ni Dino si Justin. Mabilis niyang kinuha ang lighter sa bag niya at ibinigay kay Dino. Kung itulak ni Dino si Justin ng masyadong malayo, gagawa siya ng hindi maibabalik na kalaban mula sa Marshall Club United at lahat ng miyembro nito. Kinuha ni Dino ang lighter at inilagay ito sa ilalim ng baba ni Justin, pinitik ito. Mapanganib na sumayaw ang maliit na asol at pulang apoy malapit sa balbas ni Justin. Anong ginagawa mo? Nauutal na sabi ng isang nagpapanik na Justin. Ang suntok ni Dino ay hindi lamang nabali ang kanyang braso kundi pati na rin ang kanyang lakas, dahilan para hindi siya makatayo at sa awa ni Dino. Kung tungkol sa kanyang mga alagad, lahat sila ay hinarap ni Dino, at walang sinuman ang nangahas na humakbang pasulong upang tulungan ang kanilang Panginoon. Babayaran mo ba ang bilyon? Ililipat mo ba ang Black Panther Club? Tanong ni Dino. Hindi ako magbabayad kahit isang sentimo, kahit isang sentimo. Ang Black Panther Club ay hindi gagalaw. You best kill me right here, dahil hindi mo lang ako ginugulo, Justin, ginulo mo ang buong Marshall Club United. Walang ibang salita, sinindihan ni Dino ang lighter at sinunog ang balbas ni Justin.
Nang masunog ang balbas ni Justin sa kalahati, sinampal siya ni Dino sa mukha, na pinapatay ang mabangis na apoy. Nasunog ang kalahati ng balbas ni Justin, naiwan ang iba na kumanta ngunit buo. Iiwan ko muna ang kalahati. Babalik ako sa loob ng 3 araw para tanungin ka ulit. Kung mayroon kang parehong sagot sa oras na iyon, susunugan ko ang natitirang kalahati bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Kita mo, ako ay isang makatwirang tao, at naniniwala ako sa pangangatuwiran sa iba. Ako ay patuloy na mga tuwiran sa iyo hanggang sa ikaw ay handa na magbayad ng kabayaran na $1 bilyong at pumayag na umalis ng kusang loob.